Formal nang sinampahan ng civil libel charges ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste si Palace Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office o PCO sa Balayan, Batangas ngayong araw. Ayon kay Congressman Leviste, ang reklamo ay may kaugnayan sa kanyang solar business na kinumentohan ni Yusek Castro. Paliwanag ng mambabatas, libelous ang mga naging pahayag ng opisyal tungkol sa kanyang kumpanya. Sa kabila nito, nilinaw niyang hindi niya kalaban ng administrasyon at tanging si Undersecretary Castro lang ang kanyang kinasuhan. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ng abogado ni Leviste na si Attorney Ferdinand Topacio na ang mga naging pahayag ng Palace Press Officer ay tila targeted attack laban sa mambabatas. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boying Lemulia na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic. Dagdag naman ng kongresista, hindi niya nais makulong si Undersecretary Castro, ngunit dapat ariyang magbayad ito ng 110 million pesos bilang danyos. Kaya umaasa ako, wag nang magsinungaling si Yusek Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Samantala, sinagot din ni Leviste ang tanong kung dadalo ba siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, January 19, matapos imbitahan ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ang nais kong sagutin sana ay gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero, okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga. Basta papayagan ako, pupunta ko.